Isang babayang natamaan ng bumagsak na bahagi ng lumang gusali sa Mandaluyong. Ayon sa mga otoridad, isang siglo na ang gusali at nakatakdang gibain. Nakatutok si Aubrey Carampel. Bumagsak ang harap ng commercial building na ito sa General Calentong Street sa Mandaluyong bago magtanghali. Nakuna ng CCTV sa katabing establishmento ang pagbagsak ng pader ng lumang gusali. Kita ang isang babaeng naglalakad na tinamaan ng debris. Nakatakbo naman siya kaagad. Agad sinecure ng Mandaluyong City Disaster Risk Reduction Management Department ang gusali. Ayon sa mga opisyal ng lungsod at ng barangay, abandonado na ang gusali at nakatakdang gibain. Actually po, 3 weeks ago na po namin nabigyan ng notices yan na condemn na yung building nila na dilapidated na kasi century old na po yan eh. Nag-acknowledge naman sila, kukuha sila ng demolition permit. May ginagawa na pong scaffolding para hindi umano yung mga bato kung sakaling i-demolish na. Bahagyang nakaapekto sa trapiko ang mga debris na kumalat sa kalsada. Nilagyanan ng shoring jack ang gusali para sa daraanan ng mga nakatira sa apartment sa likod. Isa sa gawa na rin ng clearing operation. Aubrey Carampel, nakatutok, 24 oras. Kakulangan sa disiplina ang itinuturong dahilan ng MMDA kaya't bumulaga ang toneladang basura sa Parañaque kamakailan. Pero para po sa isang grupo, hindi lang ang mamamayan ang may responsibilidad sa basura. What you think? Paano ka nga ba magiging bahagi ng solusyon sa problema sa basura? Nakatutok si Maki Pulido. Bago muling nakita ang tubig sa Redemptorist Water Channel sa Parañaque, nahakot mula rito ang basurang katumbas ng mahigit 70 garbage truck. Galing ito sa iba't ibang lugar matapos ang ilang araw na pag-uulan. Pinapakita lang talaga na grabe na talaga ang sitwasyon ng basura natin. Garbage crisis na talaga to. Ang problema sa basura, sinisisi ng MMDA sa kawalan daw ng disiplina. Ang nagiging problema po namin ay yung kawalan ng disiplina ng ilan nating mga kababayan na diretso po nagtatapon sa waterways, sa drainage, sinisingit po yung mga basura na siya pong nagiging sanhi ng pagbabara at flash flood. Pero ayon sa Eco Waste Coalition, komplikado ang problema sa basura para isisi sa isang bagay lang. Sabi nila, magandang Solid Waste Management Act pero hindi na ipatutupad. Mula sa mga bahay, segregated o naipaghiwalay na dapat ang mga basura para kapag kinolekta ito, hindi lahat ng basura itatambak sa sanitary landfill. Ang kaso, magsisegregate ka nga, halo-halo rin kung kolektahin. Ang laki-laki ng budget ng mga local governments, nasa milyon at bilyon, no? Ang budget nila sa basura, no? Pero bakit mayroon pa rin hindi nakukulit sa house? O kaya ay natutulog naman, saan naman nila ginagawa? Hindi rin maayos na napatutupad ang Extended Producer Responsibility o EPR law, kung saan dapat bawasan ng mga manufacturer ang plastic, lalo ang mga single-use tulad ng sachet para iwas plastic pollution. Para mabawasan, no, yung pollution sa plastics, kailangan mo itara o kaya bawasan. Di ba? Parang ano yan eh, parang gripo na tuloy-tuloy lang yung pagsulo kasi hindi mo pinapatay. Sabi ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, may solid waste management program ang mga LGU sa Metro Manila para matiyak na makokolekta ng tama ang mga basura. Tanong namin, what you think ang inyong ambag para masolusyonan ang problema sa basura? Gumawa tayo ng paraan. Yan, pag iimis po ng basura, wala naman po tayong tatapunan. So, responsibilidad po ng gobyerno. Solution po, self-discipline po talaga when it comes to sariling basura. Gaya po nga, may dala po kaming inumin. Kung uubusin po namin siya habang naglalakad, pwede naman po kami maghanap ng basurahan na itatapunan po namin ito. If you can't do much to help in a big way, start within yourself to clean up as kung anong kaya mong gawin. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Patok sa viewers ang realistic na boxing scene sa GMA Afternoon Prime Series na Kamao. Ibinahagi ng mga bida sa serye ang challenges sa pagganap sa kanilang mga role.
Narito ang aking chika. Mas tumitindi na ang mga laban sa pag-angat ng ranggo ni Makmak Batong Bakal played by Anton Vinson sa boxing serye na Kamao. Umaani ang pagganap ni Anton bilang isang batang boksingero dahil na rin sa makatotohanang laban na ipinapakita niya sa ring. Kasi hindi maniniwala yung mga tao. Yung kung fake. Sasabihin ng mga comments ay hindi naman nalalapat yung mga suntok. So sabi ko rin sa sarili ko, tutuuin na natin. Siyempre, kino-confront ko muna yung mga kalaban ko na pwede ba 20% na force yung bibigay ko sa'yo para maniwala yung tao at mapaganda yung scene natin. And komportable naman sila. Ang nakakatunggali niya ngayon sa ring, si Joel Castillo, na ginagampanan ng kapuso actor na si Jay Ortega. Aminado si Jay na malaking challenge ang serye sa kanya, lalo't wala siyang background sa boxing. Actually, hindi ko siya na-expect na ganong level siya na nakakapagod kasi pag titignan mo, di ba, parang ang dali lang tignan pero pag ginagawa mo pala ng actual, mahirap pala siya. Kasama rin sa ilang episode si GMA News host Martin Javier. Malapit man sa totoong buhay ang kanyang role bilang commentator, naging challenge pa rin ang kanyang portrayal. Ibang klaseng opportunity siya. Nakikita ko, iba pala talaga pag sa set, iba yung atmosphere, iba yung environment. So ako, chine-cherish ko lang yung opportunity.